Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ito, mga ka-plastic, yung tungkol dito na naman sa PCSO na halos madalas na pong nangyayari ang aberya sa kanila. So hindi ko maintindihan kung bakit marami pa rin marami po silang tinatangkilik o may mga tumatangkilik pa rin na tumaya dito sa kalokohan ito, mga ka-plastic. Hindi ko maintindihan sa inyo. So panoorin natin yung nangyaring draw, yung afternoon draw ng Sweatres Lotto, na dapat masasaktan kasi yung taong tumama dun eh. Tapos hindi man lang inonor yung numerong yon. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is number 1 yun. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya uulitin ang pag-rumble. Tatanungin natin ngayon ng ating draw coordinate, draw assistant kung anong nangyari. Sir, ano po ang nangyari? Nagkaroon pa yung technical difficulties, nagkaroon pa tayo ng draw machine malfunction. So magkaroon tayo ng alternate procedures. So yung pong hindi nakapiling yung machine ay papalitan po natin ng another machines. Nakapili na po, mga ka-plastic. Bakit hindi kinonsider yung pinili na numero? Unfair naman po dun sa tumaya na yun yung kinuhang numero. Tapos hindi daw nakapili. Nalaglag lang naman at matagal siyang naka-ere, di ba? So panoorin natin naman yung sa 24 oras. Ano yung paliwanag ng mga kumag na ito? Tingnan natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Muling inulan ng batikos ang PCSO matapos ulitin ang bola sa 3-digit game ng Lotto nitong Martes. Nalaglag kasi ang bola para sa unang digit, bagay na napanood ng marami sa live stream ng draw. Gita PCSO, hindi ito aberya. Sabi naman ng isang senador, dapat itigil muna ang bolahan. Nakatutok si Mav Gonzales. Tama nga naman. Dapat talaga itigil na yung aberya, mga ka-plastic. Kasi sunod-sunod na kasi yung mga kalokohang nangyayari. Tapos marami pa rin tumatangkilik dito. Hindi ko maintindihan sa mga tao at inaasa na lang nila sa himala yung kapalaran ninyo. Maaari pa siguro kung sa ibang bagay nyo na lang igastos yung 20 pesos ninyo eh. O kaya ipunin nyo na lang sa alkansya. Hindi nyo mamamalayan malaki na yung maiipon ninyo. Bakit pa rin kayo, pilit-pilit pa rin kayong tumatangkilik dito? Hindi ko maintindihan. Niloloko na kayo. Meron na nga nagpatunay, mga ka-plastic eh. Meron na po. Para manahimik na lang yung taong yun, yung naano ni Rapi Tulfo, binayaran na lang po ng milyon. Pero halata naman na ginamit lang yung taong yon para sabihin nanalo daw siya. Hindi ba kayo nadala? Doon pa lang sa nakikita ninyo, tumigil na kayo, pakiusap lang. Parang PHL win yan lang yan eh. Yung mga online sugal sa social media. Dinadaya na nga kayo ng lantaran, naniniwala pa rin kayo. Inulan ng reklamo ang live stream ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO matapos magkaaberya ang lotto machine noong February 27. Sa 2 p.m. draw ng 3-digit game, nabola ang mga numerong 197. Pero maya-maya, nahulog ang... Nung 197, kung sino man yung tumaya ng 197 na yan, manghihinayang eh. Sasabihin ng nag-react, halimbawa, 197 ang tinaya ko, tapos biglang bumaba yung number 1,
Tapos sasabihin nila uulitin yung draw. Dapat kinonsider na nila yun. In-honor na nila yung number 1 kasi matagal naman siyang nag-steady dun sa number na yun eh. Ang problema lang, hindi lang nalock yung takip ng ng machine. O halimbawa, ikaw bumunot ka ng isang papel o palabunutan. Aksidente mo na bitawan pero nakita mo na yung pangalan. Di ba dapat i-honor yun? Nakita na ng dalawang mata ng buong mundo ng live stream na number 1 yung lumabas. Unfair naman po dun sa nag-expect na dapat panalo na siya. Tapos i-redraw uli. Di ba? Isipin nyo yung mga ka-plastic. Sino niloko nila? Kung ako sa inyo mga ka-plastic, simulan ninyong i-boycott yan mga yan. Hindi na kayo nakakahalata na eh. Lantaran ng panloloko yan. Bola sa unang machine. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya Hindi uulitin daw. ang pag-rumble. Sir, ano po ang nangyari? Nalaglag lang eh. Nagkaroon pa yung technical difficulties. Nagkaroon pa tayo ng draw machine malfunction. So magkaroon tayo ng alternate procedures. So yung hindi nakapiling machine ay papalitan po natin ng another machine. Tinest ang panibagong machine para masigurong nakakabola ito ng maayos. Nilagay ang mga bola at naputol ang live stream. Tapos ang 15 minuto. Alam mo yung team song nila? Baguhin mo lang yung lyrics eh. Araw-araw niloloko sa PCSO Lotto. Araw-araw tinatarantado kayo ng PCSO Lotto. Diba? Palitan nyo lang yung lyrics. Napakadali lang. Niloloko na kayo, hindi pa kayo madala. Sus Mariosep. Maaari pa kung gamitin nyo na lang yung halimbawa, meron kasing ganun eh. Gamitin nyo yung lotto draw nila, tas kayo na lang ang gumawa ng taya. At least pag tumaya kayo, triple pa, 10 beses ang panalo. Kapag kayong gumawa ng ganun. Nga lang, illegal. Di ba? Pero yung ganyan, harap-harapan kayo niloloko, dapat yan, in-honor na nila yung number 1 eh. Kasi matagal na siyang nailagay dun sa taas. Kitang-kita na sa live stream na yun ang pinili ng machine. Pero ang ginawa nila, nag-redraw sila. So ano nangyari? Di ba form ng pandaraya yun? Di ba? Binalik ang live stream at binola ulit, pero ang unang numero lang. May ilang nagkomento na dapat binola ulit lahat ng numero para raw patas. Paliwanag ng PCSO, hindi ito maituturing na aberya at nangyayari rin dito maski sa ibang bansa. Nang hirap kasi sa kanila eh. Pag nagkakamali sila, kailangan pa idamay pa yung ibang bansa. O halimbawa, nagkadisgrasya ka. Ganito kasing ginawa ng isa eh. Kaya ginaya ko lang, kaya nagpumalpak nga lang. O di kailangan papalan ninyong mandamay ng ibang tao para lang masabi ninyo na ay ganun din pala yung nangyari sa ibang bansa. Ba't ganun kadalas? Madalas palang nagkakamali. Di ba bago ang preparasyon sa lotto draw, umaga pa lang piniprepara na nila yung machine? Bakit pumalpak pa rin? Di ba? Ako hindi ako sa nagmamarunong, di ba? Ang tagal ninyong pinipara yan. Umaga pa lang, tinignan nyo na yung mga machine, kung may diferensya, pati yung bola, tinitimbang nyo. Pero bakit ganun? Meron pa rin nangyayaring aberya. So, may problema, di ba? Kung di man daya, hindi ko alam kung anong tawag nyo dun. This as yung glitch kasi normal procedure lang po namin as I mentioned earlier. Paano naging glitch yun? Di naman yung computer. Manual and manual machinery draw. Tapos computer. Okay lang sana katanggap-tanggap kung computerized yan. Di ba?
Kagaya ng mga online sugal, yan. Katanggap-tanggap yun. Sus, Mario. Happened in the past. Machine malfunction is really beyond our control. Hindi na rin daw pwede palitan. Mga numerong nabola na. Once the draw machine already selected a numbered ball, that is already the official winning number. Hindi po natin pwedeng baguhin uli. Lalo na live po ito, telecast nakita na po yun ng tao. Rest assured that the PCSO is preserving the integrity of lottery draw operations. No, tama naman eh. Kung ano yung napili ng machine draw, nakita na ng live stream, yun dapat yung i-consider ng PCSO. Dapat hindi na sila nag-redraw. Halimbawa, yun, nakita ng buong Pilipinas yung number 1, kinonsider na yon ng draw coordinator na ito po yung lumabas base dun sa pinili ng machine. Ang problema lang, nalaglag lang yung bola. Kaya hindi po natin i-consider na hindi yun napili ng machine kasi yun na yung napili eh. Ang tagal niyang nakalagay dun sa taas bago nalaglag ulit. Sana dapat ganun. Kasi manghihinayang yung tumaya nun yung 197 tapos ganun yung nangyari. Pera na, naging bato pa. Pero Diyos ko naman, nagkano lang naman yung tatamaan ng cost ng ng betor dyan. Wala pang 10,000. Di ba? Eh paano pa kaya 1 million yan? 13 million, 20 million. Tapos nalaglag yung isang numero. Di ba kakapanghinayang yon? Dapat in-honor na lang nila yung numero na yun. Di ba? Paulit-ulit kong sinasabi, ino-honor. Makailan lang ay kunestyon sa Senado ang PCSO dahil sa umaning madalas natatamaang jackpot sa iba't ibang lotto games. Paiimbestigahan daw ni Senate Games Committee Chairman Senador Raffy Tulfo ang insidente para malaman kung glitch ba talaga ito o kahina-hinalang aksyon ng PCSO. Hindi pa nga raw tapos ang investigasyon sa e-lotto system, may ganito na namang nangyari. Si Senador Amy Marcos na dati nang nanawagang itigil muna ang lotto draw sa gitna ng mga kwestiyon sa integridad, nagulat daw nang makita ang kinukwestyong draw. Uy, ano ba yan? Hanggat hindi na susolve lahat yan, tigilan muna. Eh yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start at ulitin. Mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao. Dapat pakita lahat, wala namang problema doon, i-livestream na lang lahat. Titingnan daw ng PCS. Oo, dapat kung ano na yung napili, yun na lang dapat yung ibigay. Huwag na ninyong ibahin. Diba? Iibahin nyo pa. Eh di nang hinayang yung tumaya ng 197, naging iba pa yung numero. Ano kaya numero yung lumabas ng araw na yun? Hindi na nasabi eh. Pero wala na tayong magagawa. Yan ang desisyon ng PCSO eh. Siguro naka-script na yun kung sino man yung mananalo doon. Diba? Sabi ko naman sa inyo mga ka-plastic, from the start pa lang, pag may nakita na kayong hindi maganda sa ganyang klaseng sistema, iwanan nyo na po. Huwag na nyo na yung itangkilik. Huwag na kayong tumangkilik pa ng ganyang klaseng sistema. Huwag na kayong tumaya. Pakiusap lang. Mga nanonood ng aking channel, i-share nyo to sa buong pamilya ninyo na mahilig sumugal. Sumusugal sa wala. Diba? Para matauhan sila. Walang easy money ngayon sa panahon ngayon. Lahat pinaghihirapan. Ultimo yung mga magnanakaw dyan. Pinaghihirapan nila yan. Paiipunin lang nila ng 100 million tapos biglang may nananalo tapos hindi naman binabanggit kung sino. Babanggit lang sila pero inuupahan nila ang tao. At pag kumanta yung taong yun, patatahimikin lang nila, bibigyan lang nila ng 3 milyon pataas. O tumahimik ka na, binigyan na kita. Para yung integrity o yung reputasyon ng PCSO ay manatiling pa rin. At marami pa rin silang maloko. Hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana maging bukas kayo sa katotohanan na wala talagang easy money sa mundong ito.
And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.